Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo sa araw na ito? At nais kong batiin ang lahat ng ating mga masugid na mga tagapagsubaybay ng ating social media postulate na lags at sana ay natulungan kayo kahit ng kaunti sa pagitan ng ating mga ibinabahagi araw-araw patungkol sa mga mensahe na maari makatulong sa ating paglago ng ating ugnayan sa ating Panginoon, lalo na ngayong karaniwang panahon sa ating liturhiya. So nais kong batiin ang ating mga lahat ng mga followers sa loob at maging sa labas ng ating bansa. Special greetings sa parokya ng Our Lady of Assumption Parish, kay Hilin Masaglang, sa lahat-lahat dyan na ating mga naging bahagi ng ating paglilingkod bilang kura paroko dati nung ako'y destino pa dyan sa parokya na iyan. At kaya ng umaga tayo ay nakapag-celebrate ng Mass sa isang parokya na dating kapilya, sakop ng parokya ng San Lorenzo Ruiz at isang parokya na rin. Medyo mga ilang taon na rin na nakalipas. Nais ko shout out ang mga staff ng parokya, lalo na si She, ang secretary, isa sa mga lingkod ng parokya dyan sa Andres Apostol Greenwoods, sa lahat-lahat dyan, Mother Butlers, sa mga miyembro ng St. John Vianney Association, kay Ate Juliet, kay Julie, no, sa lahat-lahat kayo dyan. My greetings for all of you. At syempre, nais ko ring batiin yung napublish kanina sa kanyang pagdiriwang kanyang karawan, si Kuya Mario. Isa sa mga very dedicated at committed sa Neo Criminal Way. Happy birthday po sa inyo, Kuya Mario. Mga kapatid, inayahan ko kayo na samahan niyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes, January 17, 2025. Mula sa Ebanghelyo San Marcos chapter 2 verses 1 to 12. When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home. Many gathered together so that there was no longer room for them, not even around the door, and he preached the word to them. They came bringing to him a paralytic carried by 4 men. Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to him, "Child, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, asking themselves, "Why does this man speak that way? He is blaspheming." But God alone can forgive sins. Jesus immediately knew in his mind what they were thinking to themselves. So he said, "Why are you thinking such things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth." He said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your mat and go home." He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all astounded and glorified God, saying, "We have never seen anything like this." Mga kapatid, muli magandang araw o mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dalangin ko na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ating natunghayan na si Jesus ay bumalik sa Capernaum pagkatapos ng mga ilang araw ng kanyang pagparoon sa mga lugar upang maghatid ng mabuting balita sa magitan ng kanyang pagpapagaling, pagpapalayas ng masamang espiritu.
at sa pamagitan ng kanyang pangangaral. At sa kanyang pagbabalik sa Capernaum, sapagkat maraming mga tao ay nakarinig patungkol sa kanyang mga ginagawa, siya ay dinumog na napakaraming mga tao. At mayroong 4 na tao na nagdala ng isang paralitiko. At nais nila ilapit kay Jesus, subalit sapagkat napakadami ng mga tao, kaya sila ay umakyat sa bubong, at mula doon sa bubong ay gumawa sila ng butas upang ibaba ang paralitiko na nakahiga mismo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At seeing their faith, Jesus said, "Child, your sins are forgiven." Child, your sins are forgiven, sapagkat noong unang panahon, itinuturing na pag ang isang tao ay may karamdaman o may physical na karamdaman, lagi ito iniugnay sa kasalanan. Kung hindi man kanyang kasalanan o kasalanan ng kanyang mga ninuno o na kanyang mga magulang. Kaya nais ni Jesus na ipaalala sa atin ang kanyang awa, ang kanyang habag para sa lahat na nahihirapan dahil sa iba't ibang mga karamdaman sa buhay. At nais rin ni Jesus na ipaalala sa atin na ang kanyang pakay ng kanyang pagparito ay walang iba kundi ihatid ang kapatawaran ng kasalanan sa bawat sa atin. Hindi lamang ang mga pisikal na karamdaman na siya nagpapahirap sa buhay ng tao, higit sa lahat ay ang presensya ng kasalanan sa buhay natin, masigit na nagpapahirap sa buhay natin. Kaya aside receiving a physical healing, above all, higit sa lahat ay nais ni Kristo na ipagkaloob sa atin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At isa rin sa mga napakagandang halimbawa sa ating Ebanghelyo, yung sensitibo ng itong 4 na tao. Tinulungan nila yung isang paralitiko upang kanyang kamtin ang kagalingan pisikal. Subalit hindi naman kagalingan pisikal ay pinagkaloob ng Jesus, ganun din ang kagalingang spiritual sa magitan ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Sana mga kapatid, tularan natin ang 4 na tao, na tayo rin sa harap ng mga pagdurusa ng ating kapwa, ng mga taong kilala natin, nakakasalamuhan natin. Sana tayo ay maging sensitibo at maging instrumento ng Panginoon upang mabawasan o kaya upang matanggap nila ang kanilang mga kahilingan. Maging mga tagapamagitan tayo, no? Mag-instrumento tayo. Kaya napakahalaga bilang mga Kristyano ay marunong tayong lumingon at magdasal sa mga tao na walang nakakaalala sa kanila, no? Lalo na yung panalangin para sa kanila. At sana sa buhay natin ay patuloy na rin natin buksan ang ating buhay, ating puso sa patuloy na pagpapadala ng Diyos ng kanyang habag at awa sa magitan ng kanyang pagkakaloob sa atin ng kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. So again, a blessed day sa inyong lahat, at naway ay ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ito. At my greetings to all of you, and rest assured of my prayers for you and for your family. God bless you all.